DIY na power amplifier. Issue nito, kaya din na rito sa atin, mahina daw. Yan ang concern ni sir. Mahina. Ito pala guys, DIY ito Kahit sa casing niya, kita naman kapormahan niya yung turbulence na unang labas na disenyo ng turbulence. Itong ganito yung parang airstrike na dating nila. Okay. Ito naman, casing, DIY, pati laman loob, DIY din. Although, yung board parang brand new siguro binuo lang ito. Okay. Ang concern dito, or main concern ni sir dito, kaya din lang rito sa atin, mahina daw yung audio niya. Mahina. Gusto ni bossing is palakasin naman kahit konti lang. Okay. Kaya ito yung mission natin for 40 days 40 days 40 days video. Ang problema kasi sa ganito kapag mga DIY, minsan walang input buffer. Wala siya. Although may OP-amp siya, parang may OP-amp naman dito ayun may OP-amp siya. Pero dito wala ngang input buffer kasi wala siyang switch para sa may bridge, mono, and then stereo. Balak ko sana lagyan. Kaso ang problema, walang butas wala siyang butas. Okay? Kaya sabi ko kay bossing, kahit na input buffer lang, kahit wala na yung switch niya, pumayag naman si bossing, basta daw importante, malakas siya. Ayan. Tapos ito may mga na-slot. Binili lang ni bossing to ng siganhan binintas siguro ng may-ari din to, or nung may-ari nito, dahil yun na, parang nahinaan din siguro. Okay. Ngayon, parinig ko sa inyo may nakakabit na speaker yan isang piraso lang muna. Sa speaker lang inabit natin, channel 1 lang. Cellphone natin ito, full volume natin para ayan, naka full na. Mahina halos di ka umiilaw yung signal niya. Wala. Although may audio yan, kaso lang napakahina nga. Okay. Subukan natin palakasin. Ayun, meron akong module ito. Buffer ito, input buffer ito. Galing ito sa may Grandmaster. Ito yung sikreto ng Grandmaster kung bakit sobrang lakas, diba? Yung mga Grandmaster na 8, 1000, 12. Kunting pihit mo lang lakas, diba? Ito lang yung laman meron siyang extra na input buffer. Okay, dalawa ito Sana mahanap ko yung isa. Masama ito, may kabit natin to, magiging lumakas siya. Ang problema, hindi na natin mahanap yung kaparis ito. May kaparis ito Yan, OP, parang OP amp yung dating niya. Ang wiring nito, ito supply ito supply. Ito is, saan yung supply? Ito out pala ito. Out. Tapos ito yung in, out. Tapos yung supply niya is 15.015. Okay, ayan sana makita sa may camera natin, GoPro tayo. Okay. Ngayon, balak ko sanang gawin dito na style ay kahit dito na lang sana hihinang ko lang sana dyan. Medyo mahaba yung casing kaya hirap ako. Hirap yung maiksi yung bias. Balak ko sanang hihinang. Try ko kung kayang hihinang yan. Hinang natin. Maliit lang naman to kahit na naka-diretso dyan sa may kwan nyo, sa may paa ng XLR. Try natin. Try natin. Tapos ang supply, may supply din dito ito supply dito. Palamang 1515 ito. Although parang walang regulator. Tingnan ko mamaya kung ano yung out nito. Tingnan natin kung anong out nito. Tapos din na lang tayo kumuha ng supply nya. Pag-aralan natin. Importante mapagana natin to ng maayos, yung tipong masaya naman si bossing, yung lumakas-lakas man lang. Okay. Stay tuned na lang kayo. Diskartehan ko tapos ipaliwanag or pakita ko na lang sa inyo kung anong diskarte pag nabuo ko. Naglagay na ako ng input buffer. Pasensya na kayo kung pinuputol ko lang yung video. Wala kasi tayong yan yung pag ma-set up ko na maayos to, maglalagay tayo ng camera dito na pantutok lang. Hindi ko pa na hindi ko pa na yung dating camera ko, ay yung stand ko diyan, hindi ko pa na ilipat. Ayan yung mga susunod na video natin. Natin. I-upgrade natin. Sa ngayon ito lang muna. Okay? Yung sabi ko nga kanina, yung input buffer, ito yung diskarte gagawin natin. Para hindi na tayo mag-screw, pag ganito na lang. O, pwede naman yan Pwede naman ganyang style
Ayan, yung input, hinang mo lang. Tandaan nyo ha, kung ground, yung ground dyan lagi is number 1. 1 ground, yung 2, yun yung pinaka-input nya. Yung 3, kahit baliwalain nyo na lang yan. Kung yung input buffer na bili nyo, wala siyang 3, kahit na 1 and 2 na lang. Tulad dito sa akin, pinabaliktad ko kasi yung ground dito sa may kaliwang side. Yung 1 dito, kaya dito ko rin siya tinutok. Tapos sininang na lang. Yung pinaka-terminal nya, hinatak ko yun. Tapos sininang na lang, yan nilabasan nyo. Yan, tapos sa kanan, in yan. O dito, sa may 2 siya na area, hininang ko lang, okay? And then mamaya, kapag magiging okay, lalagyan na lang natin ng sealant yan or pandikit na hindi siya gagalaw. Tapos, in supply, ito nga sabi ko kanina, yung gitna, ground, yung kaliwang side is negative, and then yung pula is positive. Tapos, may nakasulat din naman yan, ground tapos out. Yan ground tapos out. May nakalagay naman. Sundan nyo lang yan. Tapos, ito na yun. Ito na yung papunta sa may, yung pinagtanggalan kanina, yung pinagtanggalan, dyan yung i-inject nyo lang yan. Yung 1 and 2, yung kukunin nyo. Yung 3, baliwalain na lang tong 3. Kahit wala na yung 3, okay lang yan. 1 and 2 lang yung importante. Okay? Tapos yung supply, pumunta siya dito. Yan, full tutorial talaga to na actual. Ngayon, dito na rin ako kumuha. Dito sa may board nito, wala lang regulator. Hindi na nila nilagyan ng regulator kasi ang voltahe na lumalabas dito is nasa 14 volts lang. Medyo mababa yung pinalabas dito sa may sa may transformer. Maganda dapat mga pinalabas dito mga 18, 19 para gagamit ka ng regulator, hindi siya mabibitin. Okay? Wala na regulator, diretso na yan. Tapos 14 volts to. Yung pula, positive. Positive side ng diode or ng capacitor. Tapos yung itim, center tap. Ayan, tapos yung isang itim, kasi dinugtong natin sa dilaw na to, negative ito. Papunta siya dito sa may negative side ng capacitor. Okay? Ngayon, balik ko muna ito. Binalik na natin ito. Binalik natin itong supply. Tapos, magbigay tayo ng input and then speaker, channel 1 lang. Kasi siya papuntang channel 1 yan Tapos, yung channel 2 niyan sa baba. Saan papunta yung baba? Ito sa baba, yung channel 2. Papunta naman dito mamaya. Hanapin natin kaparis niyan kung sakali. Okay, audio source natin nakakabit pa rin. Tingnan nyo Parang mahina yung pagkuhan ng soft start nya. Naka-active yan Yung cellphone natin doon, yung audio source natin is gumagana. Okay? Mas malakas na siya Yung una kanina, halos hindi umilaw ito. Halos hindi umilaw yung signal niya. Halos hindi umilaw. Ngayon, ano? Layo, di ba? Ang layo, baka makapiright tayo. Lalo naka-live tayo sa YouTube. Okay na, working na yan. Inuulit ko yung input buffer na yan. Yan yung ginagamit ng live sa Grandmaster. Yan. Dito nakalagay yan banda na sa may harap niya. Okay, working na yan. Hanapin ko muna yung kaparis niyan. Nakita ko na yung isa. Ito siya Tinanggal ko yung dito sa taas muna. Ito yung isa sa taas yan. Tinanggal ko muna yan kasi mahirapan tayo maginang sa ilalim. Okay, same lang din yung proseso. Same lang din yung proseso sa ginawa natin dito sa taas. Kung alin yung ground daw, din itututok mo sa ground kasi may mga naka-indicate naman diyan Kung saan yung positive, doon mo siya ilagay. Ito kasi 1 and then 2. Mangyari nandoon sa may kanan yung 2. Pabaliktad yung board ngayon. Ngayon, kung saan kukuha ng supply, dito tayo kukuha parallel lang natin to, kaya nga meron nakaabang dito na wire para idudugtong natin to dito sa may supply na isa. Okay? Tapos in yan, tapos output niyan. Same lang din proseso. Yung wire kanina, 'di ba yung ano ba 'yun? Yung ito yung wire na to papunta dito sa my main board. Yan lang isalpak natin diyan. May nakalagay diyan L1 L out or right out. Nakalagay pares na sila Yung itim, yan yung out niya. Yung dilaw, yun yung magiging ground. Kasi dilaw yung nilagay nilang ground Okay? Ayan na, nakakabit na siya.
ngayon, yung supply, dito tayo kukuha niyan. O, ibalik din natin to. Tapos na natin siya i-wiring. Siyempre, kailangan natin ng supply galing dito. Nag-jump lang tayo ng wire. Maayos mamaya yan. Okay. May nakakabit na speaker na yan. Dalawa. Tapos, dalawang input. Maganda sana to kung ginawang 4 yung fan, para hindi siya ganun kainit. Although naka NJW naman, sayang yung space, oh. Sayang yung space. Okay. Layo na siya, oh. Ang layo kumpara sa una. Hindi lumalabas na talaga yung signal, oh. Channel 2. Oh, ba? Wala na yung tugtog. Laki yung fan nito. Paloob. Paloob pala yung fan nya. Yan, lakas din. Lakas. Okay, baka makapiright tayo. Okay na, ang ganda ng tunog nya. Hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea tayo, ha. Kung sakali may mga DIY kayo na mga amplifier dyan, tapos gusto nyo palakasin na input buffer lang, kahit na wala siyang switch ng stereo, parallel, and then bridge, tulad nito. Pero meron na order nyan sa online. Meron na order ng ganyan. Talit lang siya, oh. Ba, kita nyo naman, oh, ginawa ko. Hindi na nga kuhan siya, oh. Hindi na nga siya ganyan lang siya, nakalugay lang. Diba? Kasi maliit lang siya, eh. Tapos supply niyan 15015, 12012 pwede yan. Kahit hanggang 8 nga, kaka-under pa rin yan, eh. Kulang na lang dito, tatali ko siya ng maayos. Okay, sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician. Okay, sa alright, hanggang dito na lang. Mabilis ang video lang kahit paano. Yan lang naman pinapagawa sa atin, eh. Yan lang naman na papalakasin lang naman, kasi may audio naman talaga to. Mahina nga lang, papalakasin lang natin. Yan na, pinalakasan natin gamit yung INE 5532 na input buffer. Okay, promotion bago tayo magtapos. Siyempre, shop natin, Solid G Electronics Repair Shop, number 61 Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share na video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.